Kamusta po ako po si Dr. Mila De La Paz. Sa mahigit 3 dekada, inilaan ko ang aking karera sa pagtulong sa mga kababaihan na harapin ang mga pagbabago ng pagtanda na nakatuon sa sigla at pangkalahatang kalusugan. Ngayon, tatalakayin natin ang isang sensitibo ngunit napakahalagang paksa, ang kalusugang sexual partikular, kung paano mapapabuti ng ilang mga gawain ang pagkasabik kaginhawahan at muling pagpapasigla ng inyong buhay. Isang 10 taong gulang na ginang ang nagbahagi sa akin noong nakaraang taon, puno ng lungkot ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay parang kasama na lang niya sa bahay ang kanyang asawa, hindi na isang kabiyak. Ang pagiging malapit sa isa't isa ay nawala hindi dahil sa kakulangan ng pagmamahal, kundi dahil sa hirap at pakiramdam ng pagkakahiwalay. Ang dapat sana'y ginintuang panahon ng panibagong koneksyon ay naging isang pinagmumulan ng tahimik na pighati. Sa loob ng mahigit 30 taon na katrabaho ko ang mga kababaihang tumatanda, mga ina profesional, mga lola, tinutulungan silang bawiin ang kanilang kalusugan, kumpiyansa, at oo ang kanilang buhay sexual. Hindi ako nag-aalok ng mga pangako lamang. Nagbibigay ako ng tunay na solusyong medikal para sa mga tunay na kababaihan. Narito ang isang kritikal na impormasyon na hindi alam ng maraming kababaihan. Ang kalusugan ng inyong ari ay maaring isang maagang palatandaan ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ang hirap pagkatuyo o mababang pagnanasa ay madalas na nangangahulugan ng mga pagbabago sa hormonal at sirkulasyon. Ngunit ang nakakagulat na bahagi ay ang pinaka-epektibong lunas ay hindi palaging reseta. Ito ay dedikadong pangangalaga sa sarili. Pinag-uusapan natin ang 5 simpleng gawain na ang ilan ay hindi direktang may kinalaman sa inyong balakang. Kung isasama ninyo ang 5 gawaing ito sa inyong linggo, sa loob lamang ng ilang minuto, hindi lamang kayo makakaranas ng mas matinding pakiramdam at kaginhawahan, kundi mapoprotektahan din ninyo ang inyong relasyon, kumpiyansa at dignidad. Manatili kayo sa akin dahil ang huling gawain na ibabahagi ko ay isa sa madalas kong inirereseta sa aking mga pasyente upang tulungan silang muling kumonekta sa kanilang pagnanasa ng walang gamot. Magsimula na tayo. Bago tayo magpatuloy, kung sa tingin ninyo ay mahalaga ang impormasyong ito, mangyaring mag-subscribe at itap ang bell icon. Sa ganitong paraan, hindi ninyo mapapalampas ang mga susunod na tips na makapagbabago ng buhay na partikular na idinisenyo para sa mga kababaihang tulad ninyo. Ngayon, simulan na natin ang unang ehersisyo. Ito ay simple, pribado at napakalakas. Tina-target nito ang isang grupo ng mga kalamnan na hindi alam ng karamihan sa mga kababaihan na mayroon sila, ngunit ang mga kalamnan na ito ay may mahalagang papel sa sexual na kasiyahan, pagkontrol sa paghihi, at pangkalahatang suporta sa balakang. Ito ang inyong mga kalamnan sa pelvic floor. Una, Kegel exercises, pagpapagana ng pelvic floor. Para sa karamihan ng kababaihan, ang lakas ay katumbas ng matipunong braso o patag na tiyan. Gayunpaman, pagdating sa sexual na paggana, tindi ng orgasm pakiramdam kahit na pagkontrol sa pag-ihi. Ang tunay na pinagmumula ng lakas ay matatagpuan sa kaibuturan ng inyong balakang. Ito ang inyong mga kalamnan sa pelvic floor at ang Kegel exercises na ipinangalan kay Dr. Arnold Kegel ang nag-iisang pinaka-epektibong paraan upang palakasin ang mga ito. Gusto kong linawin, hindi ito isang panandaliang uso sa internet. Ang Kegel exercises ay naging pundasyon ng kalusugan ng kababaihan sa loob ng maraming dekada. Inirereseta ito para sa mga babaeng kararating pa lamang manganak, sa mga may problema sa paghihi, at sa mga babaeng nais pagbutihin ang kanilang sexual na tugon. Bakit? Dahil ang muscular sling na ito ang bumubuo sa mismong pundasyon ng pelvic at sexual na paggana ng isang babae. Kapag mahina ang mga kalamnan sa pelvic floor, maaring makaranas kayo ng pagtagas ng ihi, hindi gaanong matinding orgasm o pakiramdam ng pagluluwag.
Sa kabaligtaran, kapag malakas at matatag ang mga kalamnan na ito, pinapataas nito ang daloy ng dugo sa clitoris at mga pader ng ari na nagdudulot ng mas matinding pagkasabik at mas malakas na orgasm. Nagbibigay din ng mahalagang suporta ang malalakas na kalamnan sa pelvic, sa inyong pantog, at matris, na lalong nagiging mahalaga habang tayo ay tumatanda. Ang pinakamagandang bahagi, maaari kayong gumawa ng Kegels anumang oras saan man, habang nakaupo sa opisina, nanonood ng TV, o kahit nakahiga sa kama. Walang kagamitan na kailangan walang dahilan para mahiya, kailangan lang ng dedikasyon at pagiging tuloy-tuloy. Narito kung paano magsimula. Una, kailangan ninyong tukuyin ang tamang mga kalamnan. Ang pinakamadaling paraan ay subukang pigilan ang daloy ng inyong ihi. Ang mga kalamnan na ginagamit ninyo para gawin ito, yung bahagyang pag-angat sa loob, ay ang inyong mga kalamnan sa pelvic floor. Kapag natukoy na ninyo ito, handa na kayo para sa mismong pagsasanay. Magsimula sa isang pangunahing routine. Ay contract ang mga kalamnan na ito at hawakan ng 20 segundo. Pagkatapos mag-relax ng buo sa loob ng 10 segundo. Iyan ay isang repetition. Gawin ito ng 10 beses ng sunod-sunod. Magpahinga. Pagkatapos ulitin ang buong set ng 2 beses pa. Layunin na gawin ito ng 3 set araw-araw, umaga, hapon at gabi. Maaaring kakaiba ang pakiramdam sa simula. Ang ilang kababaihan ay nahihirapang hawakan ito ng 2 o 3 segundo lamang. Normal lang po iyan. Tulad ng anumang kalamnan, lumalakas ito sa pagsasanay. Sa loob ng ilang linggo, malamang na mapapansin ninyo ang mas mahusay na pagkontrol sa pag-ihi. Sa loob ng 1 hanggang 3 buwan, maraming kababaihan ang nagsisimulang makaranas ng mas malakas na orgasm at mas pinahusay na pakiramdam habang nagtatalik. Ngayon, para sa isang bagay na mas mabisa pa, pagsabayin ang inyong Kegels sa nakatutok na paghinga. Huminga papasok sa ilong habang nagko-contract at huminga palabas sa bibig habang nagre-relax. Hindi lamang nito pinapagana ang mga daanan ng nervous system na nauugnay sa pagkasabik, kundi nakakatulong din itong bawasan ang pagkabalisa, isang malaking tahimik na hadlang sa sexual na pagnanasa ng babae. Tugunan din natin ang isang karaniwang pagkakamali. May ilang kababaihan na hindi sinasadyang pinipiga ang kanilang mga hita-puwit o kalamnan sa tiyan. Kung napapansin ninyong naninigas ang inyong tiyan o pinipigil ninyo ang inyong hininga, magdahan-dahan. Ang Kegels ay banayad. Mas mahalaga ang katumpakan kaysa sa tindi. Isipin ito bilang isang marahang pag-angat sa loob. Sa paglipas ng panahon, habang lumalakas kayo, maaari ninyong dagdagan ang oras ng paghawak sa 10 segundo. Maaari rin kayong magdagdag ng mabilis na pagpiga-piga upang sanayin ang tibay. Ngunit ang tunay na nagpapatingkad sa Kegels ay ang kontrol na ibinabalik nito sa inyo. Hindi lamang sa inyong katawan, kundi sa inyong kumpiyansa at kung paano ninyo nararamdaman bilang isang babae. Simula pa lamang ito. Habang pinapalakas ng Kegels ang pundasyon ng ating susunod na teknik, ay aktibong nagpapabuti sa kalusugan ng inyong vaginal tissue na ginagawang mas komportable at kasiya siya ang pagtatalik ng hindi nangangailangan ng reseta. Ito ay isang simpleng paraan ng hydration na ginamit ng libu-libong kababaihan pagkatapos ng menopause upang maibalik ang kaginhawahan kung saan nabigo ang ibang mga pamamaraan. Handa na bang matuto pa? Magpatuloy tayo. Ikalawa, mga vaginal moisturizer at lubricant rehabilitasyon ng tissue. Isipin ang isang simpleng produkto na kayang ibalik ang kahalumigmigan at pagkaelastiko sa inyong mga vaginal tissue nang walang hormones, hirap o pangangailangan para sa pagkasabik. Maaring ito ay parang napakaganda para maging totoo, ngunit ang estratehikong paggamit ng mga vaginal moisturizer at lubricant ay nakatulong sa milyon-milyong kababaihan, lalo na sa mga higit sa 60 na mabawi, ang komportable at kasiya siyang pagtatalik kahit na pagkatapos ng maraming taon ng hirap. Ang pinakamaganda dito
ay gumagana ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng eksaktong kailangan ng inyong katawan, hydration at conditioning. Narito kung paano ito gumagana. Pagkatapos ng menopause, ang pagbaba ng antas ng estrogen ay maaaring maging sanhi ng pagnipis, pagkatuyo at pagkawala ng pagkaelastiko ng mga tissue sa ari. Isang kondisyon na tinatawag na vaginal atrophy. Ito ay maaaring maging masakit sa pagtatalik. Ang mga vaginal moisturizer at lubricant ay dalawang magkaibang kasangkapan para dito. Ang mga moisturizer ay para sa regular na paggamit 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Sinasipsip ito ng balat upang muling i-hydrate ang mga tissue at mapanatili ang natural na kahalumigmigan at lambot nito sa paglipas ng panahon. Isipin ito bilang isang dekalidad na face cream, ngunit para sa inyong pinakapribadong bahagi. Ang mga lubricant naman ay ginagamit bago o habang nagtatalik upang bawasan ang pagkiskis at mapabuti ang kaginhawahan sa sandaling iyon. Hindi lamang ito tungkol sa paggawa ng pagtatalik na hindi gaanong masakit. Kapag ginagamit ng regular ang therapy na ito, ay nagsisilbing isang anyo ng pisikal na rehabilitasyon para sa ari, katulad ng kung paano ninyo imo-moisturize ang balat upang mapanatili itong malusog. Ang gawaing ito ay tumutulong na mapanatiling malusog, makinis, at matatag ang mga tissue sa ari. Ito ay lalong mahalaga habang kayo ay tumatanda at bumababa ang natural na lubrication. Upang gamitin ito ng ligtas, pumili ng mga produktong partikular na idinisenyo para sa paggamit sa ari. Maghanap ng mga water-based o silicone-based na formula na walang parabens, glycerin at pabango dahil ang mga ito ay maaaring maging sanhi ng iritasyon. Ang moisturizer ay inilalapat sa loob gamit ang isang malinis na daliri o isang applicator, habang ang lubricant ay inilalapat sa bukana ng ari at sa inyong partner bago magtalik. Magsimula ng dahan-dahan. Magsimula sa isang moisturizer, ilang beses sa isang linggo, at tingnan kung paano tumutugon ang inyong katawan. Ang susi dito ay ang pagiging tuloy-tuloy, hindi ang dami. Ang paggamit ng mga produktong ito ay dapat na nakakakalma at komportable. Ito ay isang kasangkapan para sa pangangalaga sa sarili, hindi isang gawain. Ngayon, pag-usapan natin ang kaligtasan na pinakamahalaga. Bagamat ang mga produktong ito ay mabibili over-the-counter, matalinong pumili ng mga kilalang brand na pH-balanced. Ang mga murang produkto na may matapang na kemikal ay maaaring makasira sa natural na vaginal flora at magdulot ng iritasyon. Kung mayroon kayong patuloy na pananakit, laging makipag-usap sa isang doktor upang matukoy kung may iba pang kondisyon. Ang hindi alam ng maraming kababaihan ay hindi lamang ito para sa mga may malubhang pagkatuyo. Ito rin ay para sa pag-iwas. Sa pamamagitan ng regular na pag-hydrate ng vaginal tissue, tinutulungan ninyong mapanatili ang kalusugan at pagiging tumutugon nito. Ito ay tulad ng isang wellness routine para sa inyong pinakamahalagang organ. Sa aking mga tao ng pagsasanay, nakita ko ang mga kababaihan na sumuko na sa pagtatalik na nakahanap ng panibagong kagalakan at koneksyon pagkatapos lamang ng ilang linggo ng tuloy-tuloy na paggamit. Ang mga benepisyong psikolohikal ay kasing halaga. Kapag ang isang babae ay hindi na natatakot sa sakit, malaya ang kanyang isip na makaranas ng pagnanasa at kasiyahan. Ang pag-asa ay muling nabubuhay. Ang mga relasyon ay nagsisimulang gumaling. Ang babaeng dating pakiramdam ay wasak ay nagsisimulang makaramdam na buo muli. Ngunit hindi pa tayo tapos. Ang susunod na paraan ay hindi gaanong kilala, ngunit napaka-epektibo para sa mga kababaihan na nakakaranas ng matinding paninikip o pananakit. Ito ay isang passive na teknik na tahimik na gumagana sa paglipas ng panahon upang hindi lamang mapabuti ang kaginhawahan, kundi para sa maraming kababaihan upang gawing posible muli ang kasiyasyang pagtatalik. Interesado ba kayo? Dapat lang
magpatuloy tayo. Ikatlo, vaginal dilator therapy. Karamihan sa mga kababaihan ay hindi pa nakarinig ng mga vaginal dilator. Kung mayroon man, maaaring iniisip nila na ito ay para lamang sa malubhang kondisyong medikal. Ngunit ang katotohanan ng kasangkapang ito ay tahimik na naging isa sa mga pinagkakatiwalaang paraan sa klinikal na rehabilitasyon ng kalusugan ng pelvic at sexual para sa mga kababaihan, para sa mga nakakaranas ng pananakit mula sa paninikip o pagkatuyo ng tissue dyspareunia. Ito ay maaaring makapagpabago ng buhay. Ang isang vaginal dilator ay isang tube-shaped na medikal na aparato, karaniwang bahagi ng isang set na may iba't ibang sukat na idinisenyo upang dahan-dahan at unti-unting iunat ang mga tissue sa ari. Maaaring ito ay medyo klinikal sa una, ngunit ang layunin nito ay simple ibalik ang pagkaelastiko at bawasan ang reflex ng sakit nang ligtas sa paglipas ng panahon. Kapag ginamit ng tama, pinapagana nito ang natural na kakayahan ng katawan na umangkop, na tumutulong sa mga tissue na maging mas nababaluktot at ang mga kalamnan sa pelvic floor na mag-relax. Nangangahulugan ito ng mas komportable malambot na tissue na handa para sa kasiyahan, hindi sakit. Bakit ito mahalaga? Para sa maraming kababaihan, ang takot sa sakit ay nagdudulot ng hindi sinasadyang paninikip ng mga kalamnan sa ari na lumilikha ng mas maraming sakit. Ito ay isang mabisyo na cycle. Ang mga dilator ay dahan-dahan at pasibong gumagana upang sirain ang cycle na ito. Pinapabuti nila ang pagkaelastiko ng vaginal tissue, lalo na sa mga kababaihan na maaaring nakaranas ng paninikip dahil sa kakulangan ng pagtatalik mga peklat pagkatapos ng operasyon o mga kondisyon tulad ng vaginismus. Narito ang isang bahagi na madalas nakakagulat sa mga tao. Ang vaginal dilator therapy ay malawakang inirerekomenda ng mga gynecologists at pelvic floor therapist, hindi bilang huling paraan, kundi bilang isang pangunahin at banayad na paggamot para sa masakit na pagtatalik. Ang paggamit ng mga aparato ay nangangailangan ng pasensya at pagiging tuloy-tuloy. Karamihan sa mga protocol ay nagre-rekomenda na magsimula sa pinakamaliit na dilator na komportable ninyong maipasok. Gagamit kayo ng sapat na lubricant at gugugol ng test hanggang 15 minuto ilang beses sa isang linggo na hinahayaan lamang ang dilator na manatili sa lugar. Hindi ito tungkol sa pamimilit o agresibong pag-uunat. Ito ay tungkol sa pag-anyaya sa katawan na mag-relax at umangkop ng dahan-dahan at ligtas. Sa loob ng mga linggo o buwan, dahan-dahan kayong uusad sa mas malalaking sukat. Ang nagpapabukod tangi sa paraang ito ay hindi ito umaasa sa isang partner. Gumagana ito habang kayo ay nasa isang nakaka-relax na estado na nagbibigay sa inyo ng buong kontrol. Nanonood ng telebisyon nagbabasa o simpleng humihinga ng malalim. Ang mga mas bagong modelo ay gawa sa medical-grade silicone para sa kaginhawahan. Siyempre, kailangan ng pag-aayos at mahalagang maging banayad. Ngunit para sa mga kababaihan na nananatili dito, ang mga resulta ay maaaring maging lubos na kapaki-pakinabang. Mayroon ding isa pang benepisyo psikolohikal. Maraming kababaihan ang nakakaramdam ng pagkawala ng pagkakakilanlan o kumpiyansa kapag ang pagtatalik ay nagiging isang pinagmumulan ng sakit. Ang paggamit ng isang kasangkapan na sistematiko at banayad na nagbabalik sa kakayahan ng inyong katawan na makaranas ng kasiyahan ng walang sakit ay maaaring magkaroon ng isang malakas na emosyonal na epekto. Ibinabalik nito sa kababaihan ang pakiramdam ng kontrol sa kanilang sariling katawan at kasama nito ang kumpiyansa. Ngunit tulad ng anumang medikal na kasangkapan, nakakatulong ang propesyonal na gabay. Huwag kailanman gumamit ng isang mababang kalidad na aparato. Palaging pumili ng isang produkto na gawa sa mga materyales na medical grade. Ang pakikipag-usap sa isang doktor o pelvic physical therapist
ay maaaring magbigay ng isang personalized na plano para sa tagumpay. Hindi ito tungkol sa pamimilit sa pagtatalik. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng potensyal ng inyong katawan para sa kasiyahan, kumpiyansa at pagbawi ng isang mahalagang bahagi kung sino kayo. Gayunpaman, habang ang isang dilator ay gumagana ng pasibo, ang susunod na paraan na ating tatalakayin ay mas aktibo at wala itong kinalaman sa inyong balakang. Sa katunayan, nagsisimula ito sa inyong mga binti. Ang isang kilusang ito ay nagpapalakas ng sirkulasyon, tumutulong na balansehin ang mga hormone at maaaring magpasiklab ng isang natural na tugon sa pagkasabik. Kung iyon ay parang imposible maghintay lang, gusto ninyong marinig ito. Ika-4, wall squats, pampalakas ng daloy ng dugo sa buong katawan. Pagdating sa pagpapabuti ng sexual na tugon, karamihan sa mga kababaihan ay hindi iniisip ang kanilang mga binti. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na ang sikreto sa mas matinding pakiramdam at mas malakas na orgasm ay maaaring magsimula sa inyong mga hita? Mukhang kakaiba, ngunit mayroong isang malakas na koneksyon sa pagitan ng inyong ibabang bahagi ng katawan at ng inyong sexual na paggana. At ito ay may kinalaman sa lahat sa daloy ng dugo, balanse ng hormone at kalusugan ng mga daluyan ng dugo. Isa sa mga pinaka-epektibo at madaling gawin na ehersisyo upang ma-access ang koneksyon na ito ay isang bagay na mukhang simple, ang wall squat. Ngayon, huwag hayaang linlangin kayo ng pagiging simple nito. Ang wall squats ay hindi lamang isang ehersisyo para sa binti. Pinapagana nito ang ilan sa mga pinakamalaking grupo ng kalamnan sa katawan, ang inyong quads, glutes at hamstrings, na lahat ay nangangailangan ng malaking halaga ng dugo at oxygen kapag pinapagana. Narito kung bakit ito mahalaga. Kapag ang mga pangunahing kalamnan na ito ay ginagamit, ang inyong cardiovascular system ay napipilitang umaksyon. Ang inyong puso ay mas malakas na nagbobomba at ang inyong mga daluyan ng dugo, kasama na ang mga nagbibigay supply sa clitoris at vaginal tissues, ay nagiging mas mahusay. Ang pagtaas ng demand na ito ay nagtitrigger ng sunod-sunod na mga benepisyo. Isa sa pinakamahalaga ay ang paglabas ng nitric oxide, isang natural na kemikal na nagpapalapad ng mga daluyan ng dugo. Ito ang parehong mekanismo na mahalaga para sa pagkasabik at pakiramdam. Sa pamamagitan ng pagpapasigla sa produksyon nito ng natural, sa pamamagitan ng ehersisyo, inilalatag ninyo ang pundasyon para sa isang mas tumutugon at kasiyasyang karanasan. Ngunit hindi lang iyon. Ang regular na ehersisyo sa binti, tulad ng wall squats, ay tumutulong din na balansehin ang mga pangunahing hormone, kabilang ang testosterone, na mahalaga para sa libido ng kababaihan, hindi lang ng kalalakihan. Habang tumatanda ang mga kababaihan, nagbabago ang ating hormonal profile. Habang ang hormone therapy ay isang option para sa ilan, ang katotohanan ay ang inyong katawan ay maaari pa ring gumana ng optimal kung bibigyan ninyo ito ng tamang signal. Ang wall squats ay isa sa mga signal na yon. Ang paggawa ng wall squat ay simple at hindi ninyo kailangan ng gym. Tumayo lamang na nakasandal ang likod sa pader, ang mga paa ay magkahiwalay sa lapad ng balikat at dahan-dahang dumulas pababa hanggang ang inyong mga hita ay paralel sa sahig, na parang nakaupo sa isang hindi nakikitang silya. Hawakan ang posisyon na yon. Magsimula sa 20 segundo kung iyon lang ang kaya ninyo. Sa paglipas ng panahon, subukang umabot sa 60 segundo o higit pa. Magpahinga ng 1 minuto o 2 pagkatapos ay ulitin. Layunin na gawin ito ng 3 hanggang 5 round, 3 hanggang 4 na araw bawat linggo. Sa unang beses na gawin ninyo ito, maaring manginig ang inyong mga binti. Normal lang po iyan. Sa pagiging tuloy-tuloy, mabilis na nabubuo ang lakas at gayon din ang mga benepisyo. Ang mga kababaihan na isinasama ang kilusang ito sa kanilang lingguhang routine ay madalas na nag-uulat na mas masigla, mas matatag, at mas may kumpiyansa.
lumalakas ang kanilang mga binti, o ngunit gayon din ang kanilang sirkulasyon, ang kanilang hormonal profile, at ang kanilang sexual na pagtugon. At narito ang isang bagay tungkol sa wall squats. Ligtas itong mababa ang epekto at nababago ang intensidad. Hindi kailangan ng mabibigat na timbang. Kung kayo ay 60-70, o higit pa maaari ninyong i-adjust ang intensidad upang umangkop sa inyong antas. Ang mahalaga lang ay gumagalaw kayo nagpapadaloy ng dugo sa inyong ibabang bahagi ng katawan at lumilikha ng panloob na kapaligiran na kailangan ng inyong sistema upang gumanap sa abot ng makakaya nito. Gayunpaman, kahit gaano kaepektibo ang wall squats, tinutugunan lamang nito ang isang bahagi ng equation ng pisikal. Ang hindi alam ng maraming kababaihan ay ang isang malaking hadlang sa sexual na paggana ay hindi nagsisimula sa katawan. Nagsisimula ito sa isip. Ang pagkabali sa stress at labis na pag-iisip ay maaaring tahimik na sumabotahe sa pagkasabik. Iyon ang dahilan kung bakit ang susunod na teknik ay marahil ang pinakanapapabayaan at pinakamahalaga. Hindi ito nangangailangan ng paggalaw, walang kagamitan, at walang oras sa gym. Gayunpaman mayroon itong kapangyarihang i-reset ang inyong nervous system at i-unlock ang natural na ritmo ng pagnanasa muli. Gusto ninyong marinig ito? Magpatuloy tayo. Ikalima, malalim na paghinga mula sa diaphragm. Pagbabawas ng stress at pag-reset ng nervous system. Maaari kayong mag-ehersisyo, araw-araw gumamit ng pinakamahusay na mga moisturizer at magkaroon ng isang mapagmahal na partner. Ngunit kung ang inyong nervous system ay palaging nasa fight or flight mode, isasara ng inyong katawan ang pagkasabik bago pa man ito magsimula. Hindi iyan isang teorya. Iyan ay biyolohiya. At para sa mga kababaihang higit, sa 600 tahimik na pumapatay sa sexual na pagnanasa ay hindi palaging pisikal. Ito ay emosyonal. Ang talamak na stress, pagkabalisa, at kahit na banayad na tensyon sa isip ay maaaring makahadlang sa pagnanasa, maiwasan ng lubrication, at sumabotahe sa pagiging malapit sa isa't isa. Iyon ang dahilan kung bakit ang huling teknik na ito ay marahil ang pinakaminamaliit sa lahat, ang malalim na paghinga mula sa diaphragm. Maaaring simple ito pakinggan, ngunit huwag maliitin ang kapangyarihan nito. Ang inyong hininga ang direktang daanan patungo sa inyong nervous system. Kapag humihinga kayo ng malalim dahan-dahan at may intensyon mula sa inyong diaphragm, hindi sa inyong dibdib, nagpapadala kayo ng isang malakas na signal sa inyong utak na nagsasabing, ligtas ako, kalmado ako, okay lang mag-relax. At iyon mismo ang kailangan ng inyong katawan upang payagan ang dugo na malayang dumaloy sa rehiyon ng balakang at upang lubos na maranasan ang pagkasabik. Sa kabaligtaran ng mababaw na paghinga mula sa dibdib, isang bagay na ginagawa ng marami sa atin nang hindi namamalayan ay nagtitrigger ng kabaligtarang tugon. Sinasabi nito sa inyong utak na may banta. Tumaas ang cortisol, ang stress hormone. Ang daloy ng dugo ay inililihis palayo sa mga organong pangreproduksyon. Tumaas ang tibok ng puso, ngunit nagsasara ang sexual na pagnanasa. Ito ay tulad ng sinusubukang maging romantiko sa gitna ng matinding traffic. Iyon ang dahilan kung bakit itinuro ko ang malalim na paghinga mula sa diaphragm sa daan-daang aking mga pasyente. Ito ay libre, ito ay agaran, at ito ay gumagana. Kapag ginagawa ng tuloy-tuloy ang teknik na ito, ay makakatulong na bawasan ang presyo ng dugo, i-regulate ang tibok ng puso, babaan ang antas ng cortisol, at lumikha ng perpektong panloob na kapaligiran para sa sexual na tugon. Narito kung paano ito gumagana. Umupo ng komportable sa isang upuan na ang mga paa ay nakalapat sa sahig. Ilagay ang isang kamay sa inyong dibdib at ang isa sa inyong tiyan. Huminga ng dahan-dahan papasok sa ilong sa bilang na 4. Dapat ninyong maramdaman na tumataas ang inyong tiyan, hindi ang inyong dibdib. Hawakan ang hininga sa loob ng 4 na segundo.
Pagkatapos huminga, nang marahan palabas sa bibig sa bilang na 6. Habang humihinga palabas, isipin na lumalambot ang inyong katawan, binibitawan ng anumang tensyon na inyong pinanghahawakan. Ulitin ito sa loob ng 10 minuto sa isang araw mas mainam sa umaga o bago matulog. Sa una maaaring lumipad ang inyong isip. Normal lang po iyan. Ngunit kung mananatili kayo dito, magsisimula ninyong mapansin ang isang banayad, ngunit malakas na pagbabago sa inyong baseline. Mararamdaman ninyong mas kalmado, mas nakasentro, at mas nakaayon sa mga banayad na pahiwatig ng pagnanasa ng inyong katawan. Ang mas nakapagpapasigla pa ay ang malalim na paghinga ay tumutulong na i-rewire ang mga emosyonal na pattern na madalas na pumipigil sa mga kababaihan sa koneksyon. Nagbubukas ito ng pinto sa pagiging bukas o vulnerability na siya namang nagbubukas ng pinto sa intimacy. Marami sa aking mga pasyente ang nagsabi sa akin na ang gawaing ito ay hindi lamang nagpabuti sa kanilang buhay sexual, kundi nakatulong din sa kanila na maging mas present sa kanilang mga partner, mas emosyonal na available at mas tulad ng kanilang sarili. At marahil, ang pinakamahalaga ibinabalik nito ang kapangyarihan sa inyo. Ngayon ay natapos na ninyo ang lahat ng 5 teknik. Ang bawat isa ay may iba't ibang papel, ngunit magkakasama silang bumubuo ng isang kumpletong diskarte upang maibalik ang inyong kalusugang sexual ng natural ng walang mga side effect at walang kahihiyan. Ang natitira na lang na gawin ay magsimula. Ano ang kailangan ninyong gawin? Ngayon nakita na ninyo ang buong larawan. Nalaman ninyo ang tungkol sa 5 pinaka-epektibong natural na paraan upang mapabuti ang inyong sexual na kaginhawahan, mapataas, ang pakiramdam palakasin, ang inyong kumpiyansa, at muling kumonekta sa inyong partner sa mga paraang tunay na mahalaga. Ngunit ang kaalaman lamang ay hindi magbabago ng inyong buhay. Ang aksyon ang gumagawa ng pagkakaiba. Kaya kung naramdaman ninyo na ang pagiging malapit sa isa't isa ay isang saradong kabanata o kung tahimik kayong natakot na nawala ang isang bagay na mahalaga sa pagiging isang babae ito na ang inyong pagkakataon, magsimula sa isang teknik lamang. Huwag pilitin ang sarili. Kung ang Kegel exercises ay tila isang magandang panimula, magsimula doon. Maaaring tumagal lamang ito ng 5 minuto, ngunit itinatanim na ninyo ang unang buto ng pagbabago. O kung ang stress ang pinakakinakalaban ninyo, magsimula sa malalim na paghinga. Ang mga sandaling ito ay maliit, ngunit makapangyarihan. Kung handa na kayo para sa isang mas pisikal na pangako, idagdag ang wall squats upang mapalakas ang sirkulasyon. Hindi ninyo kailangan ng gym isang pader lang at ang inyong sariling katawan. Gawin ang kaya ninyo at magpatuloy mula doon. At kung nararamdaman ninyong handa ng sumubok patingnan ang isang dekalidad na vaginal moisturizer o isang set ng mga dilator, lalo na kung matagal na ninyong nararanasan ang mga hamon sa sakit o pagkatuyo. Ngunit saan man kayo magsimula lang. Hindi ninyo kailangang maging perpekto. Kailangan ninyo lang maging tuloy-tuloy. Narito ang katotohanan na hindi naririnig ng napakaraming kababaihan. Gusto pa rin ng inyong katawan na makaramdam ng kasiyahan. Gusto pa rin itong tumugon. Hindi kayo sira. Kailangan ninyo lang ng ibang uri ng pangangalaga. Ang mga kasangkapang ito ay tungkol sa pagbabalik sa kung sino kayo noon, kung sino pa rin kayo ngayon, bago humadlang ang stress menopause o katahimikan. Isulat ninyo ito. I-schedule ninyo. Ituring ito bilang isang appointment na hindi ninyo palalampasin. Maniwala kayo sa akin kapag nagsimulang tumugon ang inyong katawan, kapag naramdaman ninyo ang unang sandali ng kasiyahan, ng walang sakit, kapag tiningnan kayo ng inyong partner na may sorpresa at koneksyon, malalaman ninyong sulit ang bawat sandali ng pagsisikap. Malinaw ang siyensya. Nasa abot kamay ang mga kasangkapan at ang kapangyarihan ay nasa inyong mga kamay na muli. Kaya huminga ng malalim. Gawin ang unang set.
Hayaan ninyong ito ang araw na humakbang kayo pabalik tungo sa sigla kasiyahan at pagiging malapit. Hindi lang para sa inyong partner, kundi para sa inyong sarili. Pangwakas na kaisipan. Ang lakas na muling magsimula. Mayroong isang tahimik na uri ng sakit na dinadala ng maraming kababaihan habang sila ay tumatanda. Ito ay ang pagkadismaya ng isang katawan na hindi na parang sa kanila ang lumalaking distansya sa isang relasyon ng tahimik na pakiramdam na may isang mahalagang bagay na nawawala. At madalas, hinaharap natin ito ng tahimik. Sinasabi natin sa ating sarili na bahagi lang ito ng pagtanda. At sa paglipas ng panahon, nagsisimula tayong maniwala na huli na ang lahat para magbago. Ngunit gusto kong marinig ninyo ako ngayon, hindi pa huli ang lahat. Ito ay isang bagay na mas totoo kaysa sa isang himala. Ito ay isang gabay na maaari ninyong gamitin simula ngayon upang maibalik hindi lamang ang inyong sexual na paggana, kundi ang inyong pakiramdam ng kumpiyansa, kontrol at koneksyon. Balikan natin ang 5 pangunahing aral na ating tinalakay. Natututunan ninyo kung paano muling itatayo ng Kegel exercises ang mismong pundasyon ng lakas at kasiyahan sa balakang. Natuklasan ninyo kung paano makapagbibigay ng agarang kaginhawahan at makapag-rehabilitate ng tissue ang mga moisturizer at lubricant. Nakita ninyo kung paano maibabalik ng vaginal dilators ang pagkaelastiko at ang potensyal para sa kasiyahang walang sakit. Naunawaan ninyo kung paano mapapalakas ng wall squats ang sirkulasyon sa buong rehiyon ng inyong balakang. At sa huli ipinakilala sa inyo ang malalim na paghinga mula sa diaphragm upang pakalmahin ang isip at lumikha ng panloob na kondisyon para sa pagnanasa. Ang bawat isa sa mga paraang ito ay gumagana sa iba't ibang paraan, ngunit lahat sila ay patungo sa iisang layunin, ibalik kayo sa balanse. Isang mahalagang aral sa buhay. Kung kasama ko pa rin kayo, hanggang ngayon may alam ako tungkol sa inyo, hindi pa kayo sumusuko. Naniniwala pa rin kayo na may mas mabuting posibleng mangyari. At ang paniniwalang yon, ang pinakamakapangyarihang kasangkapan na mayroon kayo. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugang pagiging mas mababang uri ng babae. Ito ay nangangahulugang pagiging isang mas matalinong babae. Isang babae na alam na ang tunay na lakas ay hindi tungkol sa pagpapanggap na walang nagbago, kundi tungkol sa pagkakaroon ng lakas ng loob na baguhin ang kaya ninyong baguhin. At kaya ninyong baguhin ito, maaari kayong makaramdam muli ng kasiyahan. Maaari kayong makaramdam muli ng koneksyon. Maaari kayong gumising sa umaga at makaramdam ng pagmamalaki, hindi lang dahil sa pisikal na naibalik ninyo, kundi dahil inako ninyo ang responsibilidad sa inyong kalusugan noong ito ay pinakamahalaga. Kaya iiwan ko sa inyo ito, magsimula ng maliit, manatiling tuloy-tuloy, maging mapagpasensya. Hindi ito isang karera, ito ay isang pagbabalik sa inyong sarili, isang pagbabalik sa kumpiyansa sa kagalakan. Hindi ninyo kailangang habulin ang kabataan, kailangan ninyo lang bawiin ang inyong sigla dito mismo ngayon din. Nakita ko na ang mga kababaihan sa kanilang 60s, 70s at kahit 80s na binago ang kanilang sitwasyon hindi lamang sa pag-asa, kundi sa aksyon. Wala kayong pinagkaiba. Ang inyong kwento ay isinusulat pa rin. Ngayon kayo na ang kikilos. At naniniwala ako sa inyo, kung ang mensaheng ito ay tumatak sa inyo, mangyaring huwag ninyo itong sarilinin. I-like ang video na ito para ipaalam sa amin na nakatulong ito. Higit sa lahat ibahagi ito sa isang kaibigan, kapatid, o sino man sa inyong buhay na maaaring kailangang marinig ang mensaheng ito ng pag-asa at pagpapalakas. Mag-subscribe para sa higit pang mga kaalaman tungkol sa malusog na pagtanda. At sa mga komento sa ibaba gusto kong marinig mula sa inyo. I-type ang, "Handa na ako." Kung nangangako kayong gagawin ang unang hakbang na yon ngayon, o ibahagi kung aling bahagi nito ang pinakatumatak sa inyo. Sinisikap kong basahin ang inyong mga komento.